Okay na? Billy? Okay ka na, Billy? Sure ka? Tom from Tampa Sports. Question for the three of you. First of all, congratulations my boss. Your first time ko dito sa store niya. Boss. Ay, ito pala yan. Yes. Speaking of anniversary of PBA celebrating 50th anniversary, what is your most fondest moment in your career sa PBA? And the part 2 question is, since nandito tayo kay Boss Toy, hindi ko alam kung nakapagbenta na kayo sa kanya. If there's an item that's most valuable that you have that can be sold here dito kay Boss Toy, ano yun? So 2 part, most memorable, and ano yung item na sa tingin mo pinakamahal na pwedeng bilhin ni Boss Toyo? Most memorable for me is the shot by Justin Langley. Nung kalaban namin ng Toronto. Press, when everyone had their cell phones out. Oh yeah. Parang concert, first time na nakita yun, parang sa basketball league, everyone had their cell phones out. Tapos, kita mo yung flash. Parang alam nila, there's something special about that. And then, he hit the shot. Diba? And that shot was heard all around the Philippines. One of the best games na so, shout out kay Justin and his DOAs. Bro, yung item na sa tingin mo pinakamahal na pwedeng mabenta dito? Wala talaga. Kahit anong item? Wala. Dati Ano yun? ayun. Yung championship ring. Okay. Ano yung promise mo sa amin? Gusto yun? Ano yung promise mo sa amin? Pagka may musim na. Pero ngayon, ano ngayon? Krisis ang buhay. Mataas ang gas. Mataas ang gas lahat. Mataas ngayon ang presyo. Sakit sa ulo. Okay. Tumaas, bumaba yung gold. Mababa nga ng gold. Silver Yung nga game nalugi ako silver. Di ba tumaas? Bumili ako 40 kilos. 200. Kaya na. Naalala. Siyempre, pagdating sa pagdating namin na na-sweep din namin sila. 2015 kasi umabot siya ng Game 7. Commissioners ka, Mababa si yung Ivan right. Johnson ang import namin. So, Hindi naman ako bumibili. sobrang Pero daming yung silver kasi maganda pa. Oh, maganda pa. grabe yung physical Yung silver kasi namin, maganda ng ayun leverage siya. namin magiging 100. Talagang magbabanaan kami. Eh hanggang 240 lang. Si WGC, best import choice ng WGC, best import. Yung 610. So, maraming drama. Pati sa coach, si coach ginagalang import namin. Tapos si Martin Ruelas, nabubaran ng jersey. Si Jerry Kinaan, bumato ng bola. Sa ulo, sa mukha. Jerry Ibanez, si Concheng sumubog din. Ivan Johnson, natanggal yung ngipin ni Polly. Diba? So, Nick Norwood, mabait. Very, nanalo kami game 1. Game 2, game 3, nanalo kami. Game 4, game 5. Panalo kami, tapos game 6, player shine. So, sobrang hindi mo alam kung sino magka-champion. Bago ng game 7, tapos nag-overtime pa. Tapos na nag-overtime po ulit. So, nakadalawang overtime. Yun, yun yung pinaka memorable na para sa akin sa PBA. Doon naman sa jersey, yung jersey na sa tingin ko na pwede ko pinaka importante na sa tingin ko yung magiging yung Gilas jersey ko noong 2013. Yung kalaban natin ng South Korea, color white jersey yun. So hindi ko dinala yun kasi ano yun parang hirap bitawan yun yung down tayo, naka 5 straight points ako. So, very good siya. Palapakan natin yun. So sa tingin yung jersey na palagay ko na May value. pwede, value. Yeah, value.
Okay. Thank you. Rico. I think, ano yung question? Can you repeat the question? Of course. Pinaka-memorable mo in your lifespan sa PBA. Oh, And then yung pinaka... Saglit lang? Saglit lang ba? I think yung pinaka-memorable ko yung Game 4 All Filipino 2010. So, kinabahan kasi ako nung game na yun. Nung natapos yung game, akala ko sa akin ibibigay yung final sa MVP. So kaya galing yung James Yap nun, pag nakuha ko, sabi ko, huwag sana makuha, huwag sana sa akin ibigay. Pero nung in-announce, James Yap yung MVP. So naano ako, sabi ko, ay salamat. Kasi makakaibigay sa akin. Joke lang. Baka maniwala ka, baka gullible ka. So yun yung memorable kasi after that, puro injury na ako. Nahirapan akong makakupa agad sa nung career ko. Kaya less than 10 years lang yung PBA career ko. Tapos, Alam, blindside siya eh. Hindi ko pa namin. Oh? Ang korte ba? Kasubaybay si Sir. You're amazing. Ang sunod yung pinaka-expensive na Sa tingin mo ba? sa sports. No, yung pwede mong ano... Actually, galing na kami no? Yun. 700,000 pinresyo ni Bustoyo. Yung championship ring ko. So, yung Pure Foods, dala ko rin yung San Miguel, saka yung UAE ko. So, lahat yung may championship ring. Pinresyoan na, ang gusto. Na-presyoan na pala. Pinresyoan na yun, 700 na so far yun yata. Sakto yun. Meant to be. Paparamdam mo. Ayun na pala. So, hindi ko kinuha kasi alam naman natin kung gaano kahirap makakuha ng championship ring. Lahat kami dito makaka-test. Even Calvin Acueva here, Gabe Norwood, Kuya Reyes, lahat kami, for that matter, sobrang hirap makuha yung championship ring kasi isang beses lang yung ibibigay sa isang taon. Tapos isang team lang mananalo for the whole year. So, kami ni JJ, sabi namin, not right pa sa amount. Kasi plano sana namin nun, kung ano yung makukuha namin ng funds, ilalagay namin sa chosen charity work namin. Yung half. Tapos yung half, i-enjoy namin. So win-win. Nakapag-charity work namin, at the same time, may enjoy namin yung kalahati. Pero hindi ba tapos? Actually, nag-promise si Bustoyo, hindi namin makakalimutan yun. Hintay lang namin siyang bumelo kasi nakita niyo naman yung pinagawa niya, napakaganda ng museum niya. Sigurado, hindi basta-basta yung amount na nilagay niya dito. So, pag nakabelo si Bustoyo, tatawag sa amin yan, kukunin na yan yung championship rin namin. Including yung Ginebra Championship jersey. Time jersey ni Ranidel. Okay. Okay, sakto. Yan na, nasabi na eh. Nasabi na eh. Nasabi tayo mga ulit. Ito lang yung jersey, yung sa gila. Yung puti. Sa ano, Amahan mo rin yung jersey ni Helter Brand kasi i-record na lang ng Ginebra to. Very, very soon kasabay ni Kagiwa. Tapos yung championship ring ni Ginebra, ni JJ, ready pa rin yun, nakatago. oh, Dami. dami mong utang ah. Okay, thank you. Thank you, brother.